there's another concerned video po. Ang sabi niya is, Miss Che, tips naman para wag agad matapos sa kama. Mabilis kasi ako makatapos. Tsak, mas enjoy kami ni partner kung mapapatagal ko. Thanks. Okay, let's talk about premature ejaculation. Nangyayari po ito sa mga kalalakihan kapag mas maaga sa inaasahan na matapos siya during pagtatalik. Mga kalalakihan na madalas na nakakaranas nito, of course, hindi talaga nila na-fulfill or na-i-enjoy yung pakikipagtalik nila sa mga partner nila. Yung mga condition na ganito, kadalasan nauuwi sa frustration. Nasisira din yung intimacy nila doon sa mga partner nila. And worse, relationship between partners. So, ano ba yung mga pwedeng gawin para makontrol or maprolong yung pag-orgasm ng lalaki? Number one dyan, yung pelvic floor exercise. Hindi lang po ito sa mga kababaihan. Ano ba tong pelvic floor exercise? Of course, kailangan mong malocate yung pelvic floor muscles mo. Para, of course, matarget mo kung paano mo ito gagawin. Okay, to locate your pelvic muscles, kailangan mong, for example, iihi ka. Then, pipigilan mo yung paglabas ng urine mo. Yung muscle na ginagamit mo para pigilan yung contraction na nagaganap doon, yun yung muscle na dapat mong tamaan. Yan yung muscle na nagko-control ng contraction. Once na na-identified mo yun yung tatrabahuin mo. Pwede mong gawin yan ng nakatayo, ng nakahiga, ng nakaupo, or kahit naglalakad ka, hinto ka ng panandalian para ma-improve yung mahinang pelvic floor muscles mo. May mga study na po na nagpatunay na very effective ito. Hindi lang sa pampatibay ng pelvic floor muscle, but doon din sa may mga case na may problema sa pre-ejaculation. Gawin mong exercise yan regularly. Napakadali lang guys gawin yan. Kailangan mo lang i-contract and i-lift yung iyong pelvic floor muscles for 5 seconds, then cool off. Then, ulitin mo uli at least 3 to 5 sets. Or kung kaya mo, 10 repetitions. Then, over time, makikita mo yung pagbabago sa situation. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya, na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Number 2, try the squeeze method. The squeeze method is used to stop the urge to climax kapag yung iyong junjun ay sobrang stimulated na. Ibig sabihin galit na, palabas na. Pwede mong gawin to or pwedeng gawin ng partner mo. Gently press down the back of your penis, yung pinakaulo niya hanggang mawala yung desire na nararamdaman niya. Gawin mo to bago ka matapos or mag-ejaculate. Ang purpose na ito para ma-decrease yung sensitivity and mabawasan yung desire na mag-climax. And kung naramdaman mo na parang wala na, medyo naglaylo na, ituloy mo na uli. Ulitin mo yung cycle na yan kahit ilang beses mo gusto. As long na yung partner mo hindi pa nasa-satisfied. Kadalasan, mga 3 to 4 times na ginagawa yan bago talaga ikaw matapos. That way, mas mapapatagal mo yung endurance pagdating sa kama para mag-enjoy kayo ni partner. Number 3, use the start-stop technique. Ito naman yung tipong malapit ka na. Hugutin mo muna, then bumalik ka muna sa foreplay or mag-kiss-kiss muna kayo dun sa partner mo. Then, pag naramdaman mong medyo nababawasan na yung tigas, dun mo na lang uli ipasok. Kasi mararamdaman mo naman yan kapag hindi ka na-stimulated. Kaya lang, medyo nakakabitin ito kay misis. Kaya dapat mag-communicate kayo pagdating dito. Number 4, pwedeng gumamit ka ng condom. That way, nababawasan yung sensitivity ng ari mo. Nakakapag-contribute siya para ma-delay yung premature ejaculation. Last one, ito very important to. Live a healthy lifestyle. Very simple lang ito para ma-improve yung iyong sex life at ma-combat mo yung mga paparating na problema, yung male sexual dysfunction. Syempre, kinakailangan mong alagaan ang sarili mo. Mag-ehersisyo at kumain ng tamang pagkain, huwag magpataba, mag-exercise regularly, iwasan ang bisyo, and of course, regular na check-up, kahit na once a year. Kapag proactive ka sa kalusugan mo, of course, nababawasan or na-slow down yung pag-develop ng mga diseases like erectile dysfunction and premature ejaculation. Kami na po ang nagpatunay nito na kapag inu-improve natin yung ating health, yung ating lifestyle, of course, healthy rin yung ating sex life. Lagi rin successful yung pakikipagtalik natin kay misis.
So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakapagbigay po ako ng tips sa inyo. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video rin po sa mga kaibigan sa tingin niyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!